O mga kababayan, alam nyo ba ang nangyari kahapon sa NBI? Gustong bawiin mga kababayan ng mga ex-Marines yung tinanscribe mga kababayan na documents ng NBI base sa kanilang interview doon isa-isa sa mga Marines mga kababayan. Ang nangyari kasi ay pumunta doon ang mga ex-Marines, in-interview sila isa-isa mga kababayan sa harap ng kamera. And then, base doon sa kanilang in-interview mga kababayan na question and answer, kinonvert ito ng NBI sa written mga kababayan at gustong papirmahan doon sa Marines. Ang problema ay ayaw ng NBI mga kababayan na bigyan sila ng kopya. Sabi ni Atty. Baligon, ay hindi pwede yan. Akin na yan. Gusto kong i-review kung tama ba ang pagka-transcribe mga kababayan ng NBI doon mismo sa sagot ng Marines sa videotape mga kababayan doon sa recording. Then malay natin baka iba ay yung sinulat doon mga kababayan doon sa sinabi nila sa actual. Tapos papipirmahan nila. Kaya yung 12 mga kababayan hindi pumirma. Dahil sabi ni Baligon, i-review ko muna yan. At bakit hindi kami bibigyan ng kopya? Tapos yung 6 na nakapirma na gustong bawiin at gusto pang punitin daw mga kababayan. Yan ang sabi ni Melvin Matibag. Tapos ngayon, pilit nilang tinitwist ang naratiba mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Pagkakataon po para maipaliwanag ng NBI, ano ho? Si Matibag ito mga kababayan ha. Ang nangyari po kahapon sa pagpunta doon ng Ay, interview ni Ted Filon. Nagpapakilalang mga Marines at Nagpapakilalang mga Marines? Akala ba natin mga kababayan, yan ang unang-unang binerify ng NBI na i-verify kung totoong Marines nga ba sila? Hindi pa ba established ang facts na sila ay mga ex-Marines mga kababayan? Ano pala ginagawa ng NBI? umano ay taga-deliver ng maleta ni Zaldico. Well, nagpapasalamat po ako dahil finally pumayag sila na magkaroon ng pagtatanong ng individual na pagtatanong at nagkaroon po ng statement na sila, kinuhaan po ng statement ng ating pong mga ahente at investigador. At natapos naman po, nakuhaan lahat yung 18 po at dumating. Pero nung pipirmahan na po yung kanilang salaysay, ay 6 lang po yung nakapirma. Yung 12 po, biglang si Atty. Balicod ay re-reviewin daw niya po yung mga... Bakit? Bakit pinahinto mga kababayan ni Baligod? Ayaw bigyan ng kopya mga kababayan sa kanya sinumpaan sa laysay. Malay natin, itamper yan later on. Bakit hindi nyo naman bigyan ng kopya? Pwedeng itamper yung writing Otherwise, bigyan ninyo ng kopya. Laysay, humihingi ng kopya at may mga kailangan daw pong ayusin. Siyempre po, hindi po pumayag yung ating mga ahente dahil... Bakit hindi kayo pumayag? Natural, yan ang purpose ng abogado mga kababayan. Kaya nga andyan yan. Yun na po yung personal recollection ng 18 Kailangan na lang pong pirmahan, i-reduce lang po into a document, into a writing. Na meron naman po na nanood na po sa NBI yung mga dokumento po na yan. Opo, so yung 6 po pinirmahan, yung pong 12 ay hindi pa daw po pinapipirmahan kasi under review ni Atty. Baligod. Ano ang disposisyon sa pagkakataong yun ng NBI? Tama po yun. Yung 6 po kasi gusto pa nga niyang bawiin. Gustong bawiin mga kababayan dahil ayaw nilang bigyan ng kopya. Dapat furnished yan mga kababayan na talagang sinumpaan nilang salaysay ang nakarecord doon, hindi tinamper. Anong ebidensya nila mga kababayan kung itatamper nila kung wala silang kopya? Punitin yung 6 na napirmahan po every page. Gusto ko lang punitin. Humingi po sila ng kopya, hindi naman po namin sila pwedeng bigyan ng kopya. Aroy, yan ang dahilan mga kababayan. Ayaw nila bigyan ng kopya. Bakit? What if papalitan yung mga wordings doon mga kababayan? Paano nila mapoprove na yun talaga ang nila, legit na salaysay? Bakit po? Dahil may department order po, number 48, noong 2017 po, na inilabas po ang Department of Justice na hindi dapat ibigay ang mga CP ng ganyan pong investigasyon. Are you sure na yan talaga ang exactly? Dapat sinabi nyo yan before kayo nagpapirma ng mga affidavit. Ikaw, pipirma ka ba mga kababayan kung hindi ka bibigyan ng kopya? Di ba lahat ng affidavit, maroon kang dapat personal na copy? Hanggat hindi po ito nadadala sa korte at full blown na kaso na. Pangalawa po, there is a case decided by the Supreme Court, yung pong Chavez versus Public Estate Authority, na sinasabi po hindi po yung absolute yung right to information. Hindi daw absolute. Ayan. Diyan nagiging fishy mga kababayan. Karapatan nila yan Pumirma ka dyan tapos wala kang kopya. Po subject to investigation, hindi po pwedeng i-release po ang
mga dokumento pong yan. Pero hindi ba karapatan nung Oo. ito ho ba in a form of affidavit na kumbaga, attorney? Question and answer po ito. Mhm. Tapos, yun naman po, yung buong proceedings, recorded naman po yan. Na-capture naman po sa video recording. Kaya, at saka, O bigyan niya na ng kopya ng video. yung anim, kaya sila pumirma, binigay sa kanila yung kopya bago nila pirmahan, binasa po. Kasi nangyari po niyan, O, pero anong ebidensya nila? Anong panghahawakan nila? What if matamper yon? Dapat mayroon silang kopya na pirmado na may tatak ninyo. Karapatan yun eh. Di ba? Karapatan yan na mga kababayan na kumuha ng kopya ng ano dahil pwede mong ika-ano yan. Ika-disgrasya mo. Lalong-lalo na powerful ang mga taong itong kanilang binubulgar. operated na umiiing si Atty. Balicod, lipat-lipat, kung saan loob naman po binigay yung mga statement po. Okay, so Kung again, saan loob po. Tanong mo nga Ted Filon, di ba karapatan nila yan? Po, pag tinanong nyo naman po yung mga allegedly 18 po na Marines na yan, sinasabi maayos naman at professional ang treatment sa kanila. okay. Ganun naman po ang nangyari talaga. Apo. Pero sir, again, just to ano lang ho, just to enforce itong binabanggit nyo ng mga panuntunan po sa Supreme Court decision, hindi ba common Apo. sense? Common na, sense! kung ako ay Oo nga. nagkaroon ng sinumpaang salaysay, no? Common dito sa sense, NBI, no? sa harap ng NBI agent, di ba pwede ako makakuha ng kopya man lang para at least may file copy ako? Hindi ba Oo talaga nga. pwede yun? Meron po kasi kami memorandum circular. Katunayan po, Baka katulad na naman yan kay Boying mga kababayan na biglang nagpalabas ng memorandum circular. Oh, especially for him. Kagaya nung dati sa mga kababayan, nag-apply pa siya sa ombudsman para lang talaga maipasok si Boying. Baka bending dalo na naman yan matibag ha. marami na po nagre-request ng ganyan. Inabot ko na po yan na patakaran Okay, po sa sige. National Bureau of Investigation. Bawiin mo yung memorandum na yan. So tama naman po yun, dapat may kopya. Mabibigyan naman po ng kopya pero hindi po sa ngayon po. Bakit hindi sa ngayon? Ngayon dapat dahil ngayon siya iba pumirma eh. Baka pagbalik ng affidavit na yan, mayroon na ng mga dagdag bawas ha. Hanggat hindi po natatapos yung buong investigation po. Okay, sige. Anyway, so yung pong kanyo na labing kumbaga anim, so yung 12 lumalabas po na wala silang pinirmahan ng mga statement na ito. So ano ho ang mangyayari doon sa statement na kanila pong hindi pinirmahan? Ano yun? Anong turing doon? Well, that can also be form of as evidence po eventually. Kasi dispute po nila. Recorded nga po, they consented to the recording. Balik, Kapit, ang nangyari lang po rito, ini-reduce na lang po into writing yung testimony nila. Hindi na. Doon na tayo sa recording mga kababayan. Delikado yung writing eh. Kasi mga kababayan, ang interview pala is verbal. Tapos, mayroong nag-type mga kababayan na ni-reduce sa writing mga kababayan yung kanilang verbal na interview. Paano kung may mali-mali doon? Tapos papipirmahan mo lang sa kanya. Ay, nako. Ginawa sinipi na lang po, sinulat na lang po. So hindi naman po dapat natanggahan yung pagpirma. Ang gusto po mangyari ni Atty. Balicod, may mga papalitan tao sa statement po. Mag-iimbento ka na naman. Tanungin natin si Baligod mga kababayan. Na ganun. When you say recorded, video recording po ito, attorney? Opo, tama po, Aten. Tama Okay, po. sige. Alright, so sa ngayon po na hindi pinirmahan yon, yung written, video recorded po ito, ano ngayon ang value nun? Yung sapat na yung video recording matibag. Huwag mo nang papirma-pirmahin. The fact na sa video recording mga kababayan na numpas siya in the presence of abogado, yun na lang dapat dahil delikado yun mga kababayan, tinanscribe sa sa written and then hindi, okay lang sana kung bibigyan ka ng mga kababayan, yung talagang kopya para safe ka. Ma-review mo muna mga kababayan kung anong pinagsusulat doon. Kalakaran na yan dati eh. Napapipirmahan ng mga kababayan, magpapapirma ng affidavit na kung ano-ano. Yun pala mga kababayan, may bitag doon. Depende po yan sa mag-appreciate sa korte. Pero yun po, mapapakita naman dun sa proseso po na
voluntary po at walang pilitan at walang pananakot po yung mga statement po na ibinigay po nila. Appreciate ng korte. Bakit po may korte pinag-uusapan dito? Sila pa ngayon ang parang tinuturing na kriminal mga kababayan. Hoy Matibag, next mo nang imbitihan ha, is yung mga nabanggit sa affidavit ha. Yun ang mga kriminal eh. Ito pang mga Marines ngayon ang tinuturing nilang kriminal mga kababayan. Visit. Eventually po, pag po dinala sa korte, halimbawa, at gagamiting evidence, o kung saan man pong, saan man pong ahensya, maaaring isubmit po namin sa ombudsman dahil sila po nag-deputize sa amin. O, diba? Isasabit na naman sa ombudsman mga kababayan. Pang patagal lang ito. Tapos, naghahanap lang ng butas mga kababayan. Baka makitaan nila ng butas dyan, direkta na nilang huhulihin. Siyempre, hindi po sa magiging appreciation nila. Ang mga Marines ha? Gagamitin. Apo, hindi ko ho alam kung maaari niyo po itong mailahad sa publiko. Doon ba sa mga statement individually nitong mga nagpapakilalang marino, meron bang lumalabas talagang inconsistency sa kanilang bawat kwento? Ano po report ng inyong mga agents? Well, pina-finalize po nila sa akin yung official report na ipapadala. Pero meron na pong ilang mga binanggit sa akin na maaari po namin sundan. Kasi po, meron pa nga po kami ilang tinawag na hindi pa po tumugon talaga. Ibabangga po namin yung statement nila. Kaya right now, Kuya Ted, hindi ko pa... Kuya! Uy, Matibag, kasing tanda mo lang si Pylon. Masabi na hindi nagtutugma sa kwento. Pero doon po sa halimbawa, pag binasa mo doon sa kabuuan, doon pa po namin makikita kung may mga inconsistencies po sa kanila po mga sinabi. Pero wala pa sila nakitang inconsistencies. May statement na po silang pinigay na isa-isa po. Pero hindi ho naman din natin dapat ituring ang mga inconsistency na agad pong kasinungalingan. Dahil yung ultimate facts mga kababayan, mahirap kasi yan dahil iba-ibang mga perspective sa kanyang point of view o kanya itong paningin mga kababayan. Sa point of view ng isa, iba ang kanyang pananaw. Ang importante doon, yung circumstances talaga. Pero kung nila mga kababayan, sa kaliit-liitang mga inconsistency, technical nila, alam na this ang purpose itong NBI. Kasi po, alam din po naman natin, di ho ba, na meron na din pong mga nangyari nung una na kapag sobra namang pare-pareho, para baga talagang perfect, para baga talagang pinagplanuhan, orchestrated. At gawa-gawa lang, di ba, scripted. Yung inconsistency po naman, minsan din, katanggap-tanggap kasi nga, tao lang yan. Hindi lahat po naaalala, di ba, ng tugma, di ba, attorney? Kaya nga, Tama po kayo, Compact. Captain. Kaya nga po sinasabi ko kanina, depende sa maging appreciation po, nagtitingin dun po. Kaya po, importante yun, yung pong ating mga nag-imbestiga, mga professional po yan, tinitingnan din yung demeanor, kung paano nagkamali, tinitingnan po yung behavior nila. Ikaw Matibag, naging professional ka ba? Itong challenge natin sa iyo, Matibag maging professional ka. Ngayong napatawag mo na ang 18 Marines, ipatawag mo rin yung nabanggit doon. Marcos, Tambaluslos, Sandro Marcos, Lisa Araneta Marcos at yung mga kongresista at mga senador na nakatanggap ng maleta. Halimbawa, yung binanggit na plate number ng sasakyan, nagkapalit yung dalawang numero, sinasabi ko po ron sa mga ayente namin na baka naman yan siyempre, kung hindi naman malaman. Oo, yan lang pala mga inconsistencies. Ganyan mga kababayan, natural yan sa tao talaga. Gagamitin na naman yan ni Lacson mga kababayan na, ayan na sinasabi ko, impossible. So, ganun din naman po ang pag-appreciate as a lawyer na hindi naman maituturing na kasinungalingan po kaagad. Opo. Yes, sir. So, Director, ito ho ngayon ng tanong. Kasi nga, ito rin po yung Ipatawag babasahin ko yung mo. post itong si Atty. Baligod. Ang Ito nakatanggap bang ginagawa ng ng maleta. NBI na pagpapatawag sa mga taong ito ay para saan? Para ba Oo nga, no? para ba tumbukin ang sinasabi nilang nangyaring suhulan o para palabasin na gawa-gawa lang ito at kasinungalingan? Well, ang unang-una po rito, tinitingnan po natin lahat ng anggulo. Sabi mo na yan tinitingnan mo ang lahat ng anggulo. So, ipatawag mo yung mga nabanggit sa maleta. I'll be very honest. Ang unang-una natin tinitingnan, yung mga tinuturo nila mga tao na may kinalaman sa korupsyon o krimen, yun po yung una namin anggulong tinitingnan. Sige, kung talagang nagsasabi ka ng katotohanan, Matibag, pati yung amo mong si Marcos Jr., yan ang mastermind. Yung po syempre dahil sila nga nagreklamo. Kaya naman po yung proseso nga, sila yung unang tinatanong dahil kung ikaw nag-aakusa, ipaliwanag mo ng kompleto at maayos, ilatag ang ebidensya at tatawagin namin kung makita namin po na talagang may pagkukulang, may pagkakamali at may kasalanan ginawa.
Ngayon, yung sinasabi naman po na, sinasabi niya gawa-gawa lamang or may mga anggulo na iba pa, syempre po bilang investigador po, kasama po sa aming tinitingnan yan. Tinitingnan at binamasdan din po namin kung meron bang basihan para pumunta po doon at investigahan pang tuluyan po yung ganun po mga anggulo. Okay, sige. Kasi ito na nga po, sabi po ni Atty. Baligod, kung tama itong quote sa kanya, some bright people in government want to canalize the investigation to tag me and the 18 as destabilizers. Yan ang kanilang purpose. Itag as destabilizer. Ang sinasabi nga daw po, ang agenda na ho dito nga ay eventually para palabasin na ito lamang po ay pamamaraan para pabaksakin ng gobyerno. Ano? Etong tanong natin, sino ang nagde-destabilize sa gobyerno? Etong nagbubulgar ng kurakutan o etong mga nagnanakaw sa bayan? Ang totoong destabilizer, mga kababayan, ay etong nagnanakaw sa bayan. Nilulugbok nilang Pilipinas eh. Sila ang nagde-destabilize sa gobyerno. Ang taong gobyerno mismong mga kawatan. Ano yung reaksyon ng Direktor? Well, sa kanya po nang galing yan. Marahil po, i-consider namin lalo ngayon yan na tingnan ko at tanungin siya. Nagsabi sa kanya ng ganun, bakit may ganung anggulo. Ayan wow, sumakay na naman si Matibag mga kababayan. Ko Lord, napakahudas. So titingnan po natin lalo yung ganyang anggulo na yun. Kasi I'll be very honest po, marami po dumarating sa aming sumbong at kwento na itong mga Marines na ito, matagal na magkakasama, matagal na sila nag-uusap, yung iba ay doon pa po nakasipaw sa tabi ng bahay ni Atty. Baligod. May mga ganun pong report sa amin. At ngayon, Hala, bakit mo yan binubulgar, Matibag? Kinukompromise mo ang safety ng mga mga Marines eh. So what to naka-safe house sa bahay ni Atty. Baligod malapit? Ibubulgar mo para malaman ng mga gustong gumurgor sa kanila? Anong klaseng investigador ka? Halata masyado mga kababayan na hindi niya pinaprotektahan itong mga testigo. Nagbubulgar pa ng safe house. So what kung doon pina-safe house? Abogado yan eh. Siya ang abogado ng mga Marines. At wala ka ng paki kung i-safe house niya doon sa malapit sa kanila. sinabi ni Atty. Baligod dyan, baka pinubuksan niya po ang usapin para talagang kami malalong magpusisa at tingnan po kung talagang may katotohanan yung anggulo po na yan. Hudas. Okay, so ang sabi po, di ba Kaya nga nasasabihan kamuting kahoy mga kababayan, no? 'Di ba ang sabi ni Atty. Topacio dito kay Matibag, kamuting kahoy daw ito? kayo po deputized ng Ombudsman, Director, ano po? Oo. Tama po. Opo. So ano ba basically po ang instruction ng Ombudsman dito sa inyo para ho dito sa magpapatawag sa 18 taong ito pati po daw kay Atty. Baligod? Oo nga, anong instruction ng ombudsman? Well, ang sulat po, Kaduda-duda yan. Yung sulat sabi ng Ombudsman is we are being deputized to investigate. Ito nga pong circumstances dito po sa affidavit noong February 23, nito pong allegedly 18 Marines. So kasama po rito, syempre, unang-una na rito yung background check po ng personalities nila. Tapos syempre po, titingnan na, in doing so, kailangan po namin tingnan yung kanila po mga salaysay, yung February 23 na salaysay nila. Opo. Pero ito po, let me be clear po na even without the deputization po of NBI, we can proceed po because we NBI are the Ombudsman. investigating body po. At katunayan po, incidental to this, meron pa po silang 2 kaso na kailangan po sila na tawagin pa ulit ng NBI dahil doon po sa reklamo po ng ni Congresswoman De Lima at ni Father Flappy. Opo. Bakit hindi mo imbestigahan si Dilima? Opo. Yung nga po yun. Yung At saka si pong, Flaviano. cyber libel, Oo, na demanda. It's a separate issue ho naman dito po sa ginagawa ng NBI. Okay, so sabi ho ninyo, Director, alam mo, nag-aakusa ka sa mga tao, punta ka dito, paliwanag mo at magbigay ka ng ebidensya dito sa mga inaakusahan nyo. Di ba sabi nyo, Director, ano po? Okay. Tama po. Dapat kasi mga kababayan doon na yan sa ombudsman diretso. Well, eventually, ipapasa lang din naman yan sa kanila mga kababayan sa ombudsman Okay, yun po talaga naman ang proseso po. Okay. So ngayon, yun ho bang inaakusahan dito? Patawag nyo. Patawag nyo. Sa inyo? Dapat lang. Halimbawa, Marcos! yung pong sinasabi na John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Cano, John Kirby Paharaliaga, Yan, si Bersamin. Bakit hindi yan pinapatawag? Orlando Supat, Attorney Samuel Bianviaje at Aris Gangob na nabanggit dito na kasama nila daw umano bilang mga tauhan itong si Zaldico
sila daw po ang binanggit dito kasama umano doon daw sa mga paghahatid at pag-ipon ng pera, paghatid ng maleta. Ito ho, akusasyon ito, nakasama sila. Ito ba mga taong ito, we expect patawag na ng NBI? Yun nga po yung sinabi namin dahil doon sa akusasyon nila. Pag mapatunayan po natin na ang akusasyon nila, mabalidate natin, ay may tinutumbok na katotohanan, ipapatawag po natin yon. Ipapatawag natin lahat ng ginumbok. Pero sa ngayon po kasi, base po Patawag mo ha? Pati si sa Marcos. initial nga, yung mga una pang statement, Oo. ay lumalabas po parang yung tinuturo nilang mga tao hindi nila nakita, walang personal knowledge, kahit nga po doon sa mga larawan na ipiniset, wala naman pong may pakitang larawan na kasama yung mga taong tinutukoy. Umanda ito mga kababayan kapag kapag si Sara na tapos posibleng uuwi na si Zaldico. Si Zaldico na ang magiging nito mga kababayan, talagang susi. Lagi nilang pinagdududahan itong 18 Marines Although nung mga statement po nila na pinapanood namin sa social media, sinusubaybayan po na ay mga ahente, Oo, naniniktik pala sila no? Yung mga statements. may mga pahayag po sila na may picture sila ipapakita, nakasama. Okay. Natural, hindi yan ipapakita ngayon. Ano kasi ni swerte? Mauubusan sila ng bala. Meron na rin po kami sinupina sa kanila, yung po supina dosis Tecum na pinadala po namin doon po sa mga binanggit nilang lugar at na ginamit na pasilidad, gaya po nung air taxi na binanggit nila na Yan. Isa pa yung kagunggungan mo, matibag. Hindi mo sinali ang 2022. 2022 nila hinatid yun. Okay. ginamit at sinakyan. Nag-issue na po ng statement yung sa Club Pilipino po na Oo. Anong statement? 'Di ba wala daw mga kababayan dahil ang hiningi lang ni Matibag 2023, 24, 25. Ang sabi ng mga Marines, hindi naman yun 2022 naman yung nangyari Natural, walang record. Yan ang isa sa mga kalokohan mo, Matibag. Sinupina rin po namin. Hindi lang naman po sila, yung pong media man na binabanggit nila, pinasagpina na rin po namin. Hindi lang nga po nagpapa-interview itong mga sinampina namin na ito, katulad ni Atty. Balicod at ni Atty. Topacio at ni Congressman Mike Defensor na nagpapa-interview kaya nalalaman ng tao na sila pinatawag po. Opo. Kung pagbanggit kay dating Speaker Martin Romualdez, siya ba'y Yan. din ninyo, Direktor? Sa Pinay yan, baboy na yan. Well, yun nga Baboy po, Ramo. yung mga lugar na binanggit po na pinuntahan, pinadiligiran, meron na po kami mga initial sa pinag-dosis Tecum. And we have to establish nga po yung testimony nitong 18 if they have personal knowledge na itong mga binabanggit nilang tao na ito na nilang dinilibiran nakaharap. Kasi po, ang sabi ko nga, hindi naman po kami papayag na yung ahensya gagamitin para mangalap ng ebidensya sa kanila pong akusasyon. Dapat Matibag, ayaw mo makaladkad ang ahensya mo? Bakit umentra ka dyan? Dapat nga yan sa ombudsman. pag pumunta po kayo dito sa ahensya namin, meron kayo at Ginusto ba nila? Dapat kasi sa ang jurisdiction niya sa ombudsman, mga kababayan. Diyos ko, Lord. man lang na magkakaroon kami ng reasonable belief na may kinalaman talaga ginawa tong tao na to base sa inyong ikinikwento po. Opo. Well, fair enough na yun nga, ang binabanggit nyo. Kung ba't kayo ganyan ang Ay, nako. Kung bakit sila ganyan? Dahil lahat ng yan, mga kababayan, is dahil sa bangag administration. Amo niya Ang NBI, directly mga kababayan, nagre-report yan sa Office of the President. Si Matibag, yung ini-interview ngayon, appointed by the President. pong ginagawang pamamaraan. So, Attorney, Director, ito hong second appearance nila. Huli na ho ba yun o meron pang third? Sa ngayon po, wala po kaming in-schedule pero nagulat nga kami, naririnig namin na babalik pa sila. Pero Manda bago kayo. po silang bumalik dahil involved po doon sa isang complaint naman ni Congressman De Lima at ni Sabah. Father Flavi po. Pero dito po sa akusasyon nila dito sa joint, nasa laysay po nila, joint affidavit nila, sinasabi ko, kung babalik po sila, baka voluntaryo, gusto nilang pirmahan yung kanilang in-issue na statement dahil recorded naman po yan. Okay. So, kung wala pa kayong imbitasyon, more or less po, kailan ho kayo magsusumite ng report nyo sa ombudsman sa lahat po ng ginawa ninyo in compliance po sa kanilang order sa inyo, sa deputize? In few days po, mare-ready na namin yung initial po kasi meron pa nga po kaming tinatawag na ibang mga personalities pa sana. Pero dito po sa 18,
pinapahanda ko na po, hindi man nila pinirmahan, we will just indicate po doon sa report namin. Mayroon namang video eh. Yun na lang. Delikado kasi yung mga kababayan dahil yung baka pag-transcribe, pagsulat nila doon, mayroong something binago. Na despite ng voluntary na pag-issue ng statement nila, may recording naman nga po ito, ito na po ipo-forward po. Oh, yan na lang. Ombudsman na kaagad po ito. In 2 days po siguro ipapahidalize na po yung report. Opo. Yung pong chance na magamit itong mga statement na ito, yung video recording to incriminate themselves. Yan. Posible yan. Yan nga ang kanilang purpose siguro eh. Well, kasama po yan kasi Yan mga kababayan, hahanapan nila ng butas. That's the point exactly na bakit pinatawag nila doon. inapraise naman po sila ng rights nila bago po ginawa yan. At may presence naman po ng mga lawyers po, ng lawyer po nila nung ginawa po yan. Ang ending niyan mga kababayan, kakasuhan nila ng perjury. Nasabi po sa kanila yung mga maaaring mangyari. At siyempre po, alam naman nila, voluntary din ang binigay statement na yan, magandang po yan. At pwede pong ibang gayan, kung maalala nyo, may mga interview naman po na ginawa sa kanila. Bangga. Pinalabas po sa social media, doon po, pagbabangga-banggain na yan. Kayo na kayo banggain dyan. Mga bunganga ninyo. Makakabuo Obvious. ng mas kompletong teorya, mas kompletong kwento at katotohanan po ay lalabas po. Opo, ano po naman po ang posibilidad, kung posible man, na ang kanilang mga statement on video o written statement na pinirmahan po ng iba ay magamit sa kaso laban sa kanila na isinampa nila De Lima et al. De Lima et Posibilidad al. po yun dahil voluntary statement po yan Lahat po ng dokumento at nakahanap po na ebidensya, yan na po yung sinasabi ko na may isa sa publiko po yan dahil i-require po ng korte yan, i-require ng piskalya o ng any prosecuting and court na mag-aalaw po ng kaso na yan na papasok po sa kanila. Okay, sige po. So meantime po naman, itong 18 kalalakihan na ito, sila Attorney Baligod, sila former Congressman Mike Defensor, wala pa naman silang mga posibleng kasong kaharapin relevant to this sinumpaang salaysay Iba ho yung Sila pa ang mga kababayan, nagsalaysay, sila ang kakasuhan. hindi ho Diyos ko, kasama Lord. dito yung kila De Lima et al na demanda. Opo. So far De Lima Saba et al. po, wala pa naman po silang kaso ho na maaaring sa ngayon na isasama Baliktad na talaga mga kababayan. Sila ang nagsumbong, sila pa ang ang kakasuhan. NBI sa kanila. Oh, Lord. Wala pa po kaming nakikitang gano'n, malayo pa po, kaya nga nagugulat Malayo pa, pero papunta. Malayo. Yung mga script nito mga kababayan, no? Obvious, no? Malayo pa. Attorney Balikod na siya nangunguna-nguna na ibino-volunteer niya na destabilizer sila o ganyan, titingnan po natin yun. Di mahirap po mag-akusa ng hindi po malinaw at kompleto ang ebidensya po. Okay. Hindi po natin gagawin yan. We will be fair sa lahat po. Okay, napakainam po ito, attorney, director, na kayo po yung aming nakapanayan para na i-balance po Salamat namin ang po. equation, Kasi nga, alam niyo ho yun, kasi sa panahong ito, mas maganda po na mismong direktamente yung pinuno ng agency ang nagpapaliwanag sa katotohanan po sa mga nangyayari ngayon. Salamat po, Direktor. Layas! Salamat po, Kated. Sabi ko naman po, pag nagkikita kayo at meron kami Sabi ni sasabihin, Topacio, nandito lang kamuting po. kahoy. Salamat po. Thank you. FM. NBI Chief Attorney Melvin Matibag. Matibag. Mga kapatid, para sa Ay nako, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post or comments below.